pumokus muna tayo sa magandang balita mga bossing. Alam niyo naman po kung napapansin niyo, ang ating mga vlog sa araw-araw ho mga kababayan, lagi pong una yung magandang balita. O di ba para positive ho tayong lahat mga bossing. Nasaan po ba ito? Kung kahapon po ang ipinakita natin o kaninang umaga mga kababayan, yung mga rice processing po ng ating Pangulo o ng gobyerno ng Pilipinas o ng Pilipinas po mga kababayan, kung ano po ang hatid nito at nabubunga at ang naibibigay po nito sa ating mga magsasaka, no? Na kung dati daw po ay kinukuripot yung kanilang mga palay, ngayon hindi na, no? Dahil nga po may pupuntahan na yung ating mga magsasaka para patuyuin po yung kanilang palay, mga bossing. Kung dati, nagmamadaling ibenta dahil po baka masira, mabulok, amagin, o kung ano ang mangyari doon sa palay, alam naman po natin, pag basayan at nanatili pong basa, pwedeng masira. Ano po? So ngayon, nagpapakalat na ang Pangulo ng rice processing upang tuyo talaga yung palay. At hindi na magmamadali yung ating mga kababayang mga farmers po para ibenta agad, no? Ngayon naman ho, mga bossing, ito, National Housing. Turns over 20 million new homes to 100 IP families in Sultan Kudarat. Kung dati ang nai-issue sa IP, di ba, si Kibuloy, may issue yan sa mga IP, mga kababayan. Ito naman po, sa Pangulo naman po, pinapangalagaan po, mga bossing, yung indigenous people. Sakit na naman po sa mata ng mga DDS ito, mga kababayan. Di ba, Spanish Girl at Belma Ibanez? Masakit ho sa mata ng mga DDS to, mga bossing. Bakit to? Gusto nila, ang laging nakikita nila sa mga balita, yung mga kasiraan po ng Pangulo. Kaya lang po, yun ang problema nila. Wala po silang makitang talagang balita na ang Pangulo natin ay puro kalokohan lang or kung ano-ano lang ang ginagawa. Ito po talaga ang tatambad sa kanila. Kaya hindi ho kayo magtataka, no? Na yung kanilang mga balita o yung kanilang mga vlog, yung mga nire-reaction na nila, sila-sila lang din po ang gumagawa, mga bossing. Sila-sila lang din po ang nag-iimbento, mga kababayan. Bakit to? Dahil wala ngang makuha, walang makita na kasiraan ng Pangulong balita. Lagi ayan, 10 bilyon na droga, huli. Tapos kahapon, yung yung pagpapakalat ng ating Pangulo sa processing rice. Tapos ito naman po ngayon, 20 million bagong bahay, 20 million pesos bagong bahay, no? Ipinamahagi sa 100 IP family sa Sultan Kudarat. Aray ko po. Alam niyo po mga bossing, yung unang natunghayan ko po, yung pabahay ng ating Pangulo. Sabi ko, hindi lang to simpleng pabahay, hindi lang to parang yung kay Duterte na bigyan ng tabla, bigyan ng pako, bigyan ng kahoy, lagyan na basta may bintana at pintuan, okay na, hindi po, no? Yung nakita ko ho, mga kababayan, na pabahay ng ating Pangulo with matching swimming pool. Saan ka pa? Di ba? With matching swimming pool. Ibig lang sabihin po nito, mga boss chipamos, hindi po basta-basta lang na, basta mabubungan natin yung mga yan, okay na yan. Yun ang importante, hindi po ganun. No? Gustong iparamdam sa kanila ng Pangulo na ito ang tamang buhay. Ito yung dapat na buhay. Ramdamin nyo, ranasin ninyo para makapag-isip-isip kayo na mas okay yung ganitong buhay. With matching swimming pool. Siyempre yung mga kababayan natin, okay nga ito Biruin mo dati. Magsuswimming tayo kung saan-saan, magbabayad ng entrance, 30 pesos, mamamasahe, pupunta sa malayo. Eto, pagbaba ng ating bahay, pwede ka nang pwede ka nang mag-swimming agad-agad. Di po ba? Sabi ni Alonely TV, serbisyo muna, bago bulsa. Totoo yan. Pwede ka nang mag-swimming agad. Ganito pala yung buhay ng mga nakakaangat sa atin.
Ano? Paano ba natin mapapanatili ito? Hindi naman pwedeng, kumbaga asa lang sa lahat sa gobyerno. Siguro kailangan na talaga nating magsumikap. Kailangan na talaga nating magbanat ng buto at yung tamang pagbabanat ng buto. O, di ba? Ngayon, may inspire ho yung mga yan. Para matuloy-tuloy natin to at araw-araw mag-swimming tayo diyan sa swimming pool. Kailangan ayusin natin. Trabaho tayo maghapon, tapos kinagabihan pag-uwi sa bahay, swimming tayo. Di po ba? Maiiba ho yung mentalidad mga bossing. Maiiba ho yung mindset mga kababayan. Di po ba? Pag yung mga yan, o pag yung mga kababayan natin, inihalo mo sa mga marunong magtrabaho, sa mga marunong magnegosyo, ang kaka-endingan na po niyan o kalalabasan na po niyan mga bossing, ayun, matututo silang kumita ng maganda. 'Di ba? Sabi ni Spanish Girl, sana all may mga ID logo na kayo. Anong ID logo? Sabi dito, implemented under NHA Housing Assistance Program for IP and falling within the framework of its resettlement assistance program for local government unit, no? The Senator Ninoy Aquino IP Housing Project futures 100 completed housing unit each with 21.44 square meters, no, floor area and 80 square meters lot area in Cabiles said. Biruin niyo po yan. 21 square meters, hindi man po ganong kalakihan, pero ang importante may silungan. Di ho ba? At hindi yung basta-bastang gawa lang sa lawanit. Alam niyo po yung lawanit? Yung gawa lang po doon sa mga coco lumber, naku, hindi ho tatagal yun. No? Yung mga gumawa po ng ganong mga serbisyo, mga kababayan, ang iniisip lang po ng mga yun, basta may maipamukha tayo, basta meron tayong mailagay diyan sa 120 projects ng build. Okay na yun. Nakita nyo ho, yung papanik ng yung papanik ng langit nung panahon ni Duterte na tawag doon, footbridge. Pag pumanik ka doon sa footbridge na, diretso langit ka na. Pagkataas-taas mga kababayan, hindi ka mamamatay sa pagkakahulog dahil meron namang mga railings doon. Mamamatay ka sa nervyos. Lalo na pag dumadaan yung MRT na nabansagan nga pong Mount Kamuning. Sabi ni J. Cass, Mount Kamuning. Di ba? Yung mga ganong yung mga ganong proyekto, parang lang po yun. Sige, basta may masabi tayo na meron talagang build. Ibilang yan sa build. Pati yung mga lawanit lang na mga bahay. Di po ba? Mabilisan, no? Ito, hindi. Maganda po, no? Maayos. Matitira ng maayos. Pag bumagyo man, buo pa din. Di po ba mga kababayan? Nandiyan na po si Chay Chair na nagpakita po ng litrato doon sa aming sa aming group